Kasama ko ang aking buong pamilya na bumabati sa inyo na isang maligaya at mapagpalang Pasko. So ito po mga kaibigan, bago na ito ipagpatuloy, pakinggan niyo po itong Christmas message ni President Marcos. At ikukumpara natin mamaya sa Christmas message ni former President Rodrigo Roa Duterte. Tuwing sumasapit ang Kapaskuhan, lubos na kasiyahan ang umiiral sa buong sambayanan. Sa bawat sulok at daan, matamis ang mga ngiti na sumasalubong sa bawat isa. At ang ating mga puso ay napupuno ng saya at pag-asa. Kaya naman, sa panahong ito, ramdam na ramdam natin ang lahat ng mga biyaya at bunga ng ating pagsisikap mula sa nakaraang taon. Lagi po tayong magpasalamat sa Poong May Kapal sa lahat ng kabutihan na ipinagkaloob sa atin. Buksan po natin ang ating mga puso at ang mga tahanan upang maipadama natin ang pagmamahal at saya sa ating mga kababayan, lalong-lalo na sa lubos na nangangailangan. Naway isabuhay din natin ang tunay ng diwa ng Pasko sa pamamagitan ng pag-unawa, pagkalinga at pagtulong sa kapwa. Sa pamamagitan nito, tayo ay nagsisilbing parol ng siyang nagbibigay ng sigla, kulay at liwanag sa buhay ng bawat isa tungo sa mas maunlad na bagong Pilipinas. Muli, isang maligayang Pasko po sa inyong lahat. Mga kaibigan, napakinggan po natin kung paano magbigay ng mensahe noon si former President Rodrigo Duterte sa kapagpasko. Alam ninyo, ako'y tao lamang. Kaya binabati ko pa rin, Merry Christmas. Kayong mga durugista, magdanakaw, mga korap, mga kriminal, at yung nagpapahirap sa Pilipino. Kaya kung ayaw ninyong minto at patuloy pa rin ang karahasan, ito na ang huli ninyong Merry Christmas. Yun po makikita po natin sa dalawang mensahe, makikita natin kung ano yung may laman at kung sino yung parang pinapakinggan talaga ng mga tao. Si President Marcos, kung pakikinggan mo mensahe niya, yung mga common na mensahe lamang, yung mga playing safe na mga mensahe, hindi tulad nung kay Digong, yung mensahe niya talagang may laman, talagang pakikinggan ng mga tao at kinatatakutan o it warns everyone na may ginagawang masama. Naalala nyo noon nung nagmamahalan yung mga bigas, sinabi ni Digong, putangin na nyo, babarilin ko kayo pag hindi nyo ibababa yung presyo ng bigas. Ngayon pupunta kayo ng palengke ngayon, tingnan nyo yung presyo ng mga bigas, ang mahal. Parang niloloko lang tayo nitong mga issue ng flood control Tapos nakakalimutan natin yung mga basic necessities natin. Ang mahal ng bigas ngayon, 25 kilos, nasa 1,600. Ang mahal-mahal ng bigas ngayon. Tapos, punta ka ng palengke. Ang mahal ng isda, ang mahal ng mga pangunahing bilihin. Panahon ni Digong noon, kapag nagmamahalan yung mga bilihin, sasabihin niya, sige, magmahal kayo nang walang pahintulot, babarilin ko kayo. Paano hindi magmamahal? Kasi nga, yung monopolyo pala ng bigas, yung mga sibuyas, kontrolado pala ni Martin Araneta, kapatid ni Lisa Araneta Marcos, bayaw ng presidente. Pero may binabalita ba ang media? Wala, may media blackout ngayon. Yun yung mahirap. Kaya nga Merry Christmas na lang sa ating lahat. Kung merry man ang Christmas niyo, maganda.